Starheads TV. Oh yeah! Statement ni Miss Bel Mariano tungkol kay Mr. Donnie Pangilinan abay naging usap-usapan ngayon sa social media. So yun ang pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet, ito na pag-usapan natin dahil kamakailan lamang ay naging usap-usapan ang naging payag ni Bel kung saan inilarawan niya si Donnie bilang isang blessing. Sa kanyang buhay ayon sa kanyang pananaw, sinabi rin niya na si Donnie ay someone special to me. So, isang linyang lalong nagpasaya sa kanilang mga tagahanga. Ngunit, higit pa sa kilig at romantic undertones, ano nga ba ang mas malalim na kahulugan ng mga salitang ito? Gawa kung gusto mo. At ano nga ba ang ipinapakita nito tungkol sa kanilang relasyon at bakit tila kakaiba ang tambalang ito kumpara sa iba? Hindi may kakilala nagsimula ang tambalan ni Bel Mariano at Donnie bilang isang love team. Isang karaniwang konsepto sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ngunit habang tumatagal, malinaw na lumalampas ito sa simpleng pagkakaibigan. Sa kanilang mga project, mapapansin ang natural na koneksyon at komportableng samahan. Hindi ito pilit, hindi scripted, kundi parang nagmumula sa tunay na pagkakaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami ang umahanga sa kanila. Ayon sa artikulo, ipinahayag ni Bel ang kanyang pasasalamat kay Donnie dahil suporta nito sa kanya, hindi lamang bilang isang collab team, kundi bilang isang taong nagbibigay ng inspirasyon at lakas. So, ang kanya pong tema dito, parang sinasabi niya na si Donnie ay isang biyaya. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ang salitang blessing o biyaya, hindi basta-basta ginagamit. Ito ay may malalim na kahulugan, lalo na sa kulturang Pilipino na malapit sa pananampalataya. Kapag sinabi mo ang isang tao ay biyaya sa buhay mo, ibig sabihin, siya ay nagbibigay ng positibong impluensya. Siya ay nagpapagaan ng iyong pinagdadaanan. Siya ang instrumento ng kabutihan at inspirasyon. Sa kaso ni Bel, malinaw na si Donnie ay hindi lamang kasama sa trabaho, kundi isang taong mahalaga sa kanyang personal na buhay. So sabi niya pa dito, ang kanilang samahan ay hindi lang nakabatay sa romantic narrative, kundi sa tunay na respeto at malasakit sa isa't isa. Sa mga panayam at public appearance, makikita na sinusuportahan nila ang personal growth ng isa't isa. Hindi sila nagmamadali sa paglalagay ng label sa kanilang relasyon. Pinapahalaga nila ang kanilang individuality. Ito ang dahilan kung bakit mas tumitibay ang kanilang fandom dahil nararamdaman ng tao ang authenticity. So, malaki rin ang impluwensya ng Don Bel sa kanilang mga tagahanga, lalo na sa mga kabataan. Sa panahon ngayon, kung saan maraming relasyon ang nagiging komplikado at puno ng drama, ang ipinapakita ni Bel at Donnie ay isang positibo at healthy na uri ng koneksyon. Hindi ito toxic, hindi rin ito pilit. Ito ay simpleng genuine at puno ng respeto. Maraming mga fans na nagsasabing nakaka-inspire ang kanilang samahan. Nakapagbigay ito ng pag-asa sa tunay na pag-ibig. Ipinapakita rin ito na hindi kailangan madaliin ang relasyon. May namumuo nga bang romansa sa dalawang ito? Isa sa mga tanong na patuloy na bumabagabag sa fans ay kung may romantic relationship na nga ba sa pagitan nila. Ang sagot, hindi malinaw at marahil hindi na rin kailangang malinaw. Sa halip na magbigay ng konkretong level, pinapakita ni Bel at Donnie na hayaan ang kanilang samahan na lumago ng natural. At marahil ito ang pinakamagandang paraan kasi ayaw naman nila na porkit siniship silang dalawa, talagang agad, kailangan ganito. Kasi 'di ba pag naglabas ka ng isang statement sa publiko, malaki yung expectation na inaantay sa iyo ng public. Kaya naman itong si Donnie parang very careful siya at si Bel sa paglalabas sa mga impormasyon patungkol sa kanilang dalawa. Sa isang mundo na gustong malaman agad ang lahat ng kanilang pagiging pribado, ay nagbibigay ng kakaibang misteryo na lalo na sa nagpapalakas ng interes ng publiko. Bakit kakaiba nga ba ang Don Bel? Sa aking pananaw kasi, ang dahilan kung bakit patok na patok ang Don Bel ay dahil hindi sila sumusunod sa karaniwang formula ng love team. Hindi sila overlay scripted, puro pa-cute lang, nakadepende sa kontrobersya. Sa halip sila ay totoo, simple at may lalim
malalim ang kanilang pagkakaunawaan. At sa panahon ngayon, yon ang hinahanap ng maraming tao, ang tinatawag na authenticity. Kung susuriin, ang payag ni Belle na si Donnie ay isang blessing ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng taong sumusuporta sa iyo, naniniwala sa iyo at nagpapalakas sa iyo. Ito ay paalala na ang tunay na relasyon ay hindi minamadali. Ang pagkakaibigan ay mahalagang pundasyon. Ang respeto ay susi sa matibay na samahan. So sa huli, ang kwento ni Belle Mariano at Donnie Pangilinan ay talaga namang nagdulot ng napakalaking inspirasyon, no? Sa igit pa sa isang love team story, ito ay ikwento ng dalawang taong nagkakilala na naging magkaibigan at patuloy na lumalago magkasamang. Simpleng payag ni Belle at na si Donnie ay isang blessing. Ito ay naglalaman ng napakalalim na kahulugang isang patunay na sa gitna ng ingay ng showbiz, may mga relasyong nananatiling totoo. At marahil yun ang tunay na dahilan kung bakit mahal na mahal sila ng publiko. Which is very true. Tama po yun, di ba? Sa ginawa pa lang po ni Mr. Donnie Pangilinan with Belle, wala pa pong love team na gumawa niyan. Si Donnie pa lang ang gumawa niyan sa isang love team katulad ni Belle, na hindi niya inahayaan na ma-stain ng ibang tao yung reputation ng ni Belle. Kasi ibig sabihin lang nun na kung meron mang isang tao na bukod sa kanyang mga magulang at bukod sa Diyos, yung nakakakilala kay Belle ay walang iba kundi si Donnie. Dahil nga syempre sa tagal na rin ng pagkakaibigan at pagsasama nilang dalawa, kaya naman hindi papayag si Donnie na kung sino-sino lang ang umahatak sa pangalan ni Belle. Kaya naman natawag ni Belle talaga si Donnie na isang malaking pagpapala kasi kaya siyang ipagtanggol, kaya ni Donnie na sawayin ang lahat ng mga sumisira kay Belle. Kaya niya na buhatin si Belle sa kung ano man yung mga issue no na bumabalot dito po, lalo na't ngayon, 'di ba? Nagkakaroon po ng malaking comparison between Shubi at Belle Mariano. Si Shubi po at si Belle ay magkaibang tao. So it's really unfair na pagkukumparay natin silang dalawa because Belle Mariano has different story to tell. Ganon din naman si Shubi. Meron din siyang ibang storya na pwede niyang ibahagi doon sa mga taong gustong-gusto siya. Ganon din kay Belle. Kaya naman itong si Donnie ay pumapagitna siya at gusto niya ipakita sa publiko na hindi niyo kailangan magtalo-talo. Hindi niyo kailangan ibaba ang isang tao para lang umangat ang isang tao. Parang gano'n po yun, di ba? Tama naman eh. Hindi mo kailangan wasak ng buhay ng ibang tao para lang po umangat ka. Kasi may karmang magaganap sa'yo in the end. Umaangat ka nga ngayon pero may mga tinatapakan ka at meron kang sinisirang tao. Kaya naman masasabi ko talaga na kahit ano pang mga issue, ang dami ng issue dumating sa Donbell, ang dami ng gusto mong sumira sa Donbell pero wala talagang nagtagumpay. Kaya naman congratulations Miss Belle dahil nakatagpo ka ng isang Donnie Pangilinan at ganun din naman si Donnie nakatagpo ng isang Belle Mariano. So kayo po, anong nyo sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone! TV ang tunay.